Magandang buhay, mabuting tao. Ako muli ang inyong guro na si Ginoong Amad at marami tayong inaasahang matapos sa araling ito. At kailangan nating mas ganap na maunawaan kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pangarap. Makapagtakda ng isang mithiin na nakabase sa pamantayang SMARTA. Sa ating muling diskusyon ay napag-usapan natin ang buhay ni Maria Hiner Rosel Rodriguez ang bubuyog at ang kanyang pag-abot sa bawat gawain at mithiin na kanyang itinatag. Nagkaroon din tayo ng mga pag-uusapan sa mga pamantayan sa pagkakaroon ng isang mithiin at kung paano ito siguradong maaabot. Ngayon, ay uumpisahan natin ang isang gawain at gagawin natin ito sa pamagitan ng isang video. Halika, panoorin natin.เป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับSa inyong napanood, ipinakita ba ng bida ang kanyang dedikasyon na maabot ang kanyang pangarap kahit siya ay isang bingi? Ang pagkakaroon ba ng isang kapansanan ay maaaring mapigilan tayo sa pag-abot ng ating pangarap? Ngayon naman, magkaroon tayo ng iba't ibang gawain ng pagtatakda ng iyong mithiin sa inyong papel. Gawin natin ang mga sumusunod. Una, isulat ang itinakdang mithiin. Ikalawa, isulat ang takdang panahon ng pagtupad ng iyong. Ikatlo, isulat ang mga inaasahang kabutihang na idudulot mula sa itinakdang mithiin at sa pagsasagawa ng plano ito. Ikaapat, tukuyin ang mga maaaring hadlang sa pagtupad ng iyong mga mithiin. Ikalima, isulat ang mga solusyon o mga balakid o hadlang. Ngayon naman ay isagawa natin ang mga sumusunod. Tayain mo ang iyong ginawang pansariling mithiin kung tumutugon ang mga ito sa mga pamantayan ng pagtakda ng mithiin. Gawin ito at sagutan sa papel.
Ito ay nahahati sa isang table na kung saan, ang una, ang aking mithiin ay para sa, makikita natin dyan, pamilya, paaralan, pakikipagkaibigan, pamayanan, o buhay espiritual. Ito ay maaaring tiyak, nasusupat, naaabot, mahalaga, o mga angkap sa panahon, o may angkap na Diyos. Halika, sagutan natin ito. Ngayon naman, tayo'y tumungo sa ating tayahin. Isulat sa sasagutang papel ang letra ng tamang sagot ng mga sumusunod na tanong. Una, mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin, ngunit walang tinatanaw na kinabukasan. Ano ang higit na malapit na pakahulugan sa pahayag ni Helen Keller? A. Mahirap maging isang bulag. B. Ang kawalan ng pangarap ay masahol pa sa kawalan ng paningin. Letter C. Hindi mabuti ang walang pangarap. Letter D. Hindi garantiya ang pagkakaroon ng paningin pagkatagumpay sa buhay. Dalawa. Ano ang kaibahan ng panaginip sa pangarap? Letter A. Ang panaginip ay nagtatapos din kung ikaw ay magising. Letter B. Ang panaginip ay nangyayari lang sa isip habang natutulog. Letter C. Ito ay A at saka B. Letter D. Wala sa nabanggit. Katlo. Ano ang kaibahan ng pagpapantasya sa pangarap? Letter A. Ang pagpapantasya ay likha ng malikhaing isip. Letter B. Ang pagpapantasya ay panaginip ng gising. Letter C. Ang pagpapantasya ay ginawa ayon sa kagustuhan na nagpapantasya. Letter D. Ito ay A at B. Kaapat.